Mm. Hmm. Alright, so, sa mga makapanood nito, ito yung aking pinramis. Yung checklist ng kung sino ba yung dapat nating, hanapin na client 'no, targetin na client. Kasi not everyone are, ideal 'no, kasi may mga client na may negosyo nga pero hindi naman naghahanap ng VA or freelancer na tutulong sa kanila. Baka meron na silang existing na empleyado or yung, skill na ino-offer natin hindi naman pala nila kailangan, 'di ba? So, very important na, um, yung ta-targetin mo na klase ng client is, yung hinahanap ka at kailangan ka, 'no? Iisa-isahin natin 'yan 'no, but basically, ang important dito is, ah, dapat hindi konti yung option 'no, dapat yung market hindi siya nagshe-shrink or pakonti, dapat palaki siya 'no, papalaki. Mamaya discuss ko 'yan in detail. Tapos dapat yung pain is present, kasi kung hindi naman kailangan, walang it's not a necessity, hindi ka nila i-hire 'no. And siyempre dapat yung client, kayang magbayad, 'di ba? Kasi kung walang ipambabayad sa'yo, bakit ka magtatrabaho ng libre, 'di ba? So yun. So isa-isahin natin 'yan 'no. Una is wait lang lipat ko nga. Okay. So, una is yung market direction. Saan ba papunta 'tong market na 'to? When you say market, it's, basically yung niche 'no, yung industriya, kung saan ba papunta yung industriya. So kunyari yung tina-target mong industriya is let's say sa real estate 'no, yung real estate ba is papalaking industriya or papaliit? Is it growing? Is it stable? Or is it shrinking? 'No? Kasi kapag yung tinarget mo na industriya ay shrinking na, so kunyari bigyan kita ng example, ano ba yung mga shrinking na? Um, I don't know, yung mga, ask na lang natin si ChatGPT pa para hindi na tayo matagalan 'no, or si Gemini. So, what wait lang, typing ako, eh. What are the industries that are now shrinking with little to no demand? Share screen natin. Dun tayo sa ayan. So, ayan. Sabi ni Gemini, um, media and information services. Yan, yung mga newspaper, 'di ba? Mga commercial printing, optical media, traditional manufacturing, tobacco, textile, paper mills, raw materials. Kasi meron ng renewable energy. So eto, magfe-phase out na 'yan. Coal mining, iron, professional and admin work, yung mga clerical 'no, mga clerk, admin staff, customer service, ayan. So eto yung mga industriya na nagshe-shrink na, papaliit na 'no, bumababa na yung demand. So, when choosing, an industry or a client, kung nandito sila sa industriya na 'to, malamang maliit na yung chance na kailangan ka pa nila, 'no. Hindi naman natin sinasabing wala ng kailangan na VA or freelancer sa ganitong mga,
industries pero it's already shrinking, 'no? Kumbaga yung 'pag nakita mo yung graph, 'di ba may mga graph na papataas, meron na mga graph na stable lang, pero merong mga graph na pabagsak. So eto na yung mga graph na pabagsak, eto na yung mga papaliit na yung demand. So kunyari, ano bang mga ano, eto newspaper 'no. So kapag nag-apply ka sa let's say sa ano, sa Manila Bulletin or sa ano ba yung mga sikat na Inquirer, ayan 'no. So malamang sa malamang hindi nila kailangan ng VA or freelancer. Kasi, um, yung trabaho na itong mismong industriya na 'to, hindi na siya kailangan. If you notice, yung mga kilalang broadsheet before, sa Facebook na lang sila nagpo-post. Hindi na sila masyadong kung dati every ano, every door, 'di ba lahat ng pintuan merong dine-deliver na, newspaper or mga ano, ano bang tawag dito, dyaryo o kaya bawat kanto dati may dyaryo, bibili ka ng dyaryo para updated ka sa balita. Ngayon wala nang bumibili ng dyaryo. I mean, kailan pa ba yung last time na nakakita ako ng dyaryo? College pa yata ako nun, ang tagal na nun. So, this is an industry na hindi na kumikita sa dyaryo. Tapos yung mga post nila sa Facebook, hindi naman lahat ng post nila nagva-viral. So kung tutuusin, sobrang liit na nung kita nila compared dati. Dati eto yung kita nila ngayon, lumiit na, 'no. So, imbes na ibayad sa VA na maggagawa ng admin task, ipambabayad na lang nila yon sa mga article, sa mga journalist, sa mga reporters nila, sa mga researchers nila, 'di ba? Yung mga admin idadagdag na lang yon sa trabaho nung bawat, staff. So, hindi na sila mag-ha-hire ng separate admin person to do yung mga admin task, 'di ba? So, maliit na yung chance na bayaran ka pa dito. Okay, mga printing press, hindi na rin nila kailangan ng mga admin dito, mga VA or freelancer kasi mahina na rin yung kanilang kita, 'no? Mga DVD, CDs, wala na akong nakikitang ganito, wala nang bumibili ng ganito kasi lahat ngayon digital na. Ayun dati 'di ba remember yung magrerenta ka ng movies, pupunta ka pa ng ano bang yung tawag sa mga ano, rentahan ng movies dati? Wala ng gano'n, sarado na yung mga yun. So, ah, wala ng chance na magkaroon ka ng work sa mga gano'ng klaseng trabaho, gano'ng klaseng industriya. So, yun yung ibig sabihin dito, 'no, dapat yung market is growing or at least stable, hindi yung pabagsak na. Another, consider mo rin kung yung demand dun sa industriya na yun is kaya bang palitan ng software or ng automation. Kasi kapag puwedeng palitan ng software and automation dahil may AI na, malamang sa malamang, sooner or later, ma-replace na yon. Kunyari yung mga admin, 'di ba yung mga admin staff yung, I mean yung klase ng trabaho na administrative or clerical. So, mababa na yung demand dun. Another, marami bang tao yung pumapasok sa ganitong klaseng industriya or kumokonti, 'di ba? So, ano pa yung example kanina, yung binigay ni ano, Gemini? Tingnan natin. Another is, yan 'di ba, itong mga 'to. Industriya, let's say is, eto kunyari yung, manufacturing ng textile 'no. Yung textile yan yung mga damit. Ang damit hindi nauubos, ay hindi I mean, laging merong uso, yes, pero if you notice, pamura siya ng pamura, 'di ba? Kasi yung demand, lumiliit ta's yung supply sobrang laki. Supply and demand lang 'yan guys, eh, no, it will always go back to supply and demand. So, dahil sobrang daming supply, ta's yung tao naman
Eh, 'di ba may iba na ring mga pinagkakaabalahan, hindi na mahilig sa damit. Marami work from home na, hindi na bumibili kahit ako 'no, example ako, hindi na ako masyadong bumibili ng bagong damit compared dati, simula nung nag-work from home ako. So, yung demand for clothes, new clothes is in comparison before, pabagsak na rin siya 'no, bumababa na yung demand. So, yun yung ibig sabihin nito sa part na 'to, na pakonti ng pakonti na yung mga customers na bumibili or pumapasok sa gano'ng klaseng industriya. Kunyari sa damit, textile, 'no. Another, money continues to flow in this category. So, same lang din dito, kung konti yung buyers, eh, di konti lang din yung pera na pumapasok sa industriyang yun, 'di ba? So, mas konti yung pumapasok na pera, eh, di mas konti yung ibabayad sa'yo ng client. So, kung yung client mo is nasa textile industry, nasa tobacco manufacturing, nasa paper mills, nasa film, photography, eh, malamang sa malamang walang ipambabayad yan sa'yo. Wala ng hindi na kailangan ng another staff na pasasahurin pa, okey? So, yun yung una. Next, yung pain and urgency. So, important din na malaman mo kung meron bang pain, may problema ba yung kliyente. Kasi kung wala naman silang problema, um, hindi nila kailangan pa yung solution mo. So, kunyari, ang solution mo is, let's say, chatbot, 'di ba? Kung wala naman masyado nag-i-inquire sa Messenger sa Facebook Messenger ng page nila, 'di ba ang mga negosyo ngayon may mga Facebook page, eh, 'di ba? Yun yung business nila, meron silang Facebook page. So, kung wala naman masyado nag-i-inquire sa Messenger, bakit nila kailangan mag-hire ng VA para sumagot ng Messenger? Walang pain, walang problema. Kasi konti lang yung inquiries, eh. Pero kung sobrang dami ng inquiries, problema na yun. Sa sobrang dami, hindi nila masagot. Kunyari meron na siyang isang VA, hindi pa rin kaya ng isang VA masagot lahat ng inquiries. Eh, kapag hindi nasagot yung inquiries, eh, di walang benta, sayang naman yung benta, hindi nasasagot, 'di ba? So kung nagko-cause na siya ng stress, nase-stress na yung client 'no, yung potential employer, yung amo, kasi hindi nasasagot lahat ng, inquiries o kaya sayang 'no, may mga loss. Yung hindi nasasagot na inquiries, loss na yun kasi hindi nabebentahan or hindi bumibili kasi hindi nasasagot yung inquiry nila. 'Di ba 'pag ikaw kunyari nag-inquire ka na may nakita kang advertisement sa Facebook or sa TikTok, nag-inquire ka, gusto mong bumili, pero wala naman sumasagot dun sa inquiry mo, sa message mo. 'Di ba nawawalan ka na ng interest? So imbes na bibili ka, hindi ka na bumili. So, sayang nabenta yun, 'di ba? Natapon na yun. So ganun din iniisip yan ng mga negosyante. So, it's a loss for them. So, dahil maraming nalo-loss, nase-stress na rin sila, nape-pressure sila lalo, 'di ba? Kasi sayang yung ginagastos nila sa ads, sayang yung effort nila, sayang yung stocks nila, walang bumibili, 'di ba? Eh, nagbabayad sila ng bills, nagbabayad sila ng renta nila sa warehouse, nagbabayad sila ng tauhan. So, nape-pressure sila kasi konti yung kita. So, para masagot yung mga problema na yun, kailangan nila ng VA or freelancer na sasagot ng inquiries. Kapag maraming inquiries, kapag may problema, 'di ba? Another, kapag yung problema nila nagko-cost ng time, money, and opportunity. Kapag kunyari, balikan natin yung problema kanina, no, yung sa chat support. So, kung nagko-cost na siya ng time, kunyari, hindi na masagot ng isang tauhan niya yung lahat ng inquiries. Pati siya sumasagot na ng inquiries kahit siya yung amo. So, nauubos yung time niya imbes na meron siyang kausap na dealer, na supplier, sumasagot rin siya sa inquiries. Sayang yung oras niya, 'di ba? So, dapat kumikita na siya ng mas malaki pero dahil walang sumasagot na inquiries, kailangan niyang sumagot ng inquiries. So, lost time yung cost yun, 'di ba? Hindi yung cost kasi hindi lang naman pera, eh, pati yung time, cost yun. Money, kapag kunyari, yun nga yung loss.
na imbes na may bumibili na, hindi natutuloy yung bumili yung customer kasi walang sumasagot na inquiries. So, that's cost of money and cost of opportunity din, 'di ba? Tapos another is kung yung client gusto ng ma-solve yung problema na 'to, ngayon mismo hindi later on. Kasi kapag sobrang dami na yung nalo-loss na opportunity, nalo-loss na sales, eh, di malulugi yung company niya sooner or later. So, kailangan niya na ma-solve yung problema na yun right now. And kapag hindi siya kumilos, lalala yung sitwasyon, 'di ba? Baka mabangkarote na siya. So, kung yung problema niya ay gano'n kalaki, 'di ba? Magastos sa oras, sa pera, urgent na kailangan na masagod ma-solve ngayon. Kasi kapag hindi na-solve ngayon, lalaki yung problema. Eh, malaki yung demand. Ibig sabihin, kailangan ka nung client. Kahit simpleng chat support lang, taga-sagot ka lang ng chat. Kung kailangan nila, malaki yung problema nila at urgent, i-hire ka nila. Okay? Another, yung kakayahan na magbayad. Siyempre, napaka-basic nito guys. Kung walang pambayad yung kliyente, bakit ka mag-a-apply sa kanila? 'Di ba? So, dapat yung kliyente, gumagastos talaga siya para ma-solve yung problem. So, kunyari, ang problema niya, balikan natin yung problema kanina, yung chat. So, kung gumagastos na siya para ma-solve yung problema na 'to, kunyari nag-try na siya before ng chatbot, hindi gumana, nag-hire na rin siya ng, VA dati pero kulang pa rin, 'di ba? So, ibig sabihin willing na 'yang magbayad kasi nagbayad na siya before, eh, 'di ba? Kapag nagkausap kayo, tanungin mo siya, "Hoy client, ano na bang sinubukan mo dati? Nag-try ka na bang bumili ng tool, magbayad ng tool o kaya magpasahod ng tauhan para ma-solve 'tong problema na 'to?" 'Di ba? Kapag sinabi niya, "Oo, nag-try na ako, eh. Actually ngayon meron na akong tauhan para dito kaya lang kulang pa rin." So, 'pag sinabi niyang gumastos na siya dati or gumagastos pa rin siya ngayon, ibig sabihin qualified yung client mo. Malaki yung chance na i-hire ka niyan, okey? Another, kapag meron siyang budget. Kapag kasama na sa monthly budget niya yung magpasahod ng tao para para sa problema na 'to, hindi mo na siya kailangang i-convince. Kasi may budget na siya, eh, 'di ba? Hindi mo na siya kailangang convince. Tapos, kapag yung presyo is not the main objection, kasi kailangan niya na ng solution, eh. So, um, kapag urgent na yung problema, price is irrelevant. So, kapag humingi ka ng, salary na mataas, kapag kailangan na nila ng solution right now, hindi na yan masyadong mag-aano, o-object. Hindi na siya magsasabi na, "Puwede bang babaan mo naman yung hinihingi mong salary?" 'Di ba? Sasabihin niya na lang, "Oh, kailan ka ba magse-start?" 'Di ba? Kasi kailangan nilang maumpisahan, eh, kailangan nilang ma-solve yung problem, eh. And kapag yung payment nila hindi nakadepende sa future results. Kung meron bang, tawag dito, kung, ibig sabihin makakasahod ka lang ba kapag may bumili dun sa mga nag-inquire, 'di ba? Kapag walang ganong kondisyon, basta meron lang sasagot ng inquiries, 'di ba? Eh, di solid yun, 'di ba? Kasi hindi mo naman obligasyon yun, eh, basta meron kang script na sinusunod, um, depende na lang sa tao kung bibilis sila. Basta ang kailangan may sasagot sa inquiries, 'di ba? Next, kung clear yung problema. Kasi may mga kliyente na hindi pa clear sa kanila na may problema sila, 'no? Um, kunyari inisip nila na, ano, ang baba ng sales ko ngayon kasi, feeling ko yung ads hindi gumagana, eh. O kaya feeling ko yung funnel ko hindi siya effective. O kaya feeling ko wala kasi masyadong views yung mga videos na pino-post namin sa social media. Hindi niya alam ang problema pala is yung chat walang sumasagot na inquiries. So, kapag hindi clear sa client yung problema, 'di ba?
or hindi siya nag-a-agree na yun yung problema. 'Pag nakita mo nagkausap kayo, tinanong mo siya, "Ah, may sumasagot po ba ng inquiries niyo, ma'am, sir?" Sabihin niya, "Oo, meron naman, eh." Pero okey na yun, 'wag mo nang isipin yun. So, 'pag sinabi niya na hindi naman yun yung problema, pero yun yung nakikita mong problema, 'di ba? Or hindi clear sa kanya yung cause, yung pinaka-root cause, yung pinanggagalingan bakit walang bumibili, 'no? Or hindi niya naintindihan, 'no, yung solusyon na kailangan pala ng may sumasagot na inquiries. Kapag hindi clear sa kanya yung problema and yung solution, eh, malabong kausap yun, 'no? Kailangan mo pang i-convince yun kasi kapag hindi pa rin siya convinced na ang kailangan lang sa business niya is may tagasagot ng inquiries sa chat, babarating ka niya. Kasi inisip niya ang problema niya ads, ang problema niya yung views, ang problema niya yung funnels. So, kapag inisip niya kunyari, "Hindi, actually ang problema yung ads, eh, hindi naman problema yung chat." So, 'pag hinire kita ngayon, kasi hindi naman problema yung chat, eh, ang problema yung ads. So, okey lang ba sa'yo na minimum wage ka lang? 'Di ba? Nakikita niyo? Kasi hindi clear sa kanya yung problema. So, malabong kausap yun. Kapag malabong kausap, 'wag mo ng kausapin, 'di ba? Unless open siyang makinig. Kapag open siya makinig, explain mo sa kanya yung problema. "Oh, base sa usapan natin client, ang tingin ko ang problema mo walang sumasagot ng inquiries mo kaya mababa yung sales mo. Now if you think eto yung kailangan mo, puwede kitang tulungan, ako yung chat support mo. Eto yung salary na kailangan ko." Okey, gano'n. Another, clear yung before and after, 'no? Eto yung mga the rest na 'to, i-she-share ko na lang 'to next time. Um, Kasi actually tinuturo ko lang 'to sa mga, interns ko, 'no. So, if you're part of the internship then ituro ko 'to sa'yo in one of our trainings. But for now, eto yung mga importante na kailangan mong matutunan sa pagpili ng client. Alright? So, yun lang naman. Maraming salamat and have a good day. Bye-bye. Ano ba 'to, i-close? Ayan. Bye-bye.